fast forward, no? Fast forward, darating ngayon yung 1700s. Lalong-lalo na etong papunta na yung mga British. Ito na kasi susunod na gugulo di ba, no? Naalala niyo pinag-usapan namin yung pinag-usapan natin yung British occupation the last time, no? Magsisimula halos kasabay ng panahon na to na magiging interesado ang mga British dito sa atin, no? Okay. Hindi sila interesado sa Pilipinas mismo, pero interesado sila sa kalakalan, no? Interesado sila sa kalakalan kasi simula nung unang panahon, itong lugar na to ng Mindanao at Sulu, yun nga, katulad nga na sinabi natin, is ano siya daanan siya ng kalakalan sa pagitan ng Southeast Asia, India, tsaka China. So, kumbaga parang crossroads yan Ito yung kalakalan galing India, ito yung galing sa spices sa may Southeast Asia. Ito yung China. Diyan sila nagtatagpo, no? So, importante 'yon, no? Now, you must remember, ito ng mga panahon na to, 1700s, nagsisimula ng pumwesto yung mga Ingles sa may India. So ang interest ng mga Ingles ay yung mga produktong Indian, kakapal na mukha nila, wala silang puhunan. Yung produktong Indian, gusto nila ipasok sa China. 'Di ba? So naghahanap sila kung paano nila ipapasok yun sa China, yung mga produkto na yan. Kaya nga makikita nyo, galing India, mag-aambisyon yung mga Ingles sakupin yung Malaysia, di ba? Correct. Pagkatapos, sa kanila yan ipapasok sa may China. Now, hindi nila basta-basta nakuha. Later nila na makukuha yung Malaysia. Kasi, andyan yung mga Olandes. Yung Dutch, awak nila yung Indonesia At saka parts ng Malaysia. Dutch East Indies. At saka parts ng Malaysia. Pero eventually nakapasok din naman sila, yung mga British. Yeah, masalimuot yung na yan. So, hindi pa talaga pumapasok sa Southeast Asia yung mga British. Pero naghahanap sila ng isang maliit na pwesto lang. Maliit lang kasi hindi pa talaga sila committed na pumwesto sa may Southeast Asia. So naghahanap sila ng maliit na pwesto, no? Dito na ngayon papasok si Dalrymple, no? Si Serena Dalrymple. Sa dali lang, parang artista yun si Dalrymple. Si Dalrymple. Ano yan? Military commander ba yan? Parang siya, negosyante. Dahil nga sa British East India Company. Hindi ko masyadong napag-aralan to. Sige. Si Dalrymple, siya ang nagsasuggest na gawin nilang pwesto itong Balambagan dito sa may malapit siya sa may Palawan. Off the coast ng Sabah. So, North Borneo na to? North Borneo. So, interesado na pala itong si Dalrymple. Si Dalrymple, dyan, 1700s pa lang. 1700s pa lang pala. Interesado na sila doon. So, nagkataon, habang nakikipag-negotiate siya sa Sultan ng Sulu, sinugod ng mga Ingles ang Maynila, yung British occupation. Ito yung topic natin ng isang linggo yata, no? So, now, that explains kung bakit interesado yung mga Ingles. Now, interesado din yung mga Muslim sa mga Ingles kasi gusto nilang gamitin yung mga Ingles na panangga laban sa mga Espanyol. So parang feeling nila kapag nandun sa vicinity ng Mindanao at Sulu ang mga Ingles, hindi basta-basta susugod yung mga Espanyol kasi may agreement yung Sulu at saka yung mga Ingles na parang yung mutual defense treaty ng Pilipinas saka ng Amerika na kapag sinugod ng mga Espanyol ang mga Sulu, tutulong yung mga British sa kanila. Ngayon, medyo mahina din sila kasi akala nila natutupad sa usapan yung mga British.
ang lumalabas, umuoo lang sa kanila yung British. Kasi gusto ng mga British yung pwesto, di ba? No? So, sige. Ganito pag inatake kami, tulungan niyo kami. Oo. Bigyan niyo kaming armas. Oo. Bigyan mo kaming pulbura. Oo lang ng oo yung mga British sa kanila. Hindi naman sila binibigyan. Alam mo yun, hindi sila binibigyan. So, mahabang panahon yan, 1700s, nararamdaman na ngayon ng mga naramdaman na ngayon ng mga Muslim yung pressure galing sa Espanyol. So gusto nila makipagkaibigan ngayon sa mga Ingles kasi gagawin nilang panangga sa At lalo silang na-encourage nung nasakop nga ng mga British yung Maynila, di ba? So parang feeling nila meron kaming resback dito na napakalakas, no? So unti-unti na diyan magsisimula from 1700s na yan, unti-unti na lalaki ang presence ng mga British dito sa may Southeast Asia. Pero hindi sila interesado sa Pilipinas. Hindi sila interesado sa Pilipinas. Hindi, tsaka wala talaga silang mamapala sa Pilipinas. Pero yung mga plantations na napala nila sa Malaya, yun doon sila interesado. Doon sila interesado. Okay. So, yan yung konteksto niyan. Tapos yun yung binabanggit mo nga kanina. Pagpasok ng 1800s, at pinaliwanag na rin natin to the last time, after ng British occupation, gusto na ngayon ng mga Espanyol mag-modernize ng armed forces nila. Correct. Oo. At syempre, nung ma-modernize na, yun ang binabanggit mo. Yung steamship, si Claveria, steamships, bumili ng steamships Susugurin na nila ngayon yung Mindanao. At eventually nga, halos bumagsak sila that they had a peace treaty with the Spaniards para tigilan lang yung panghahasal sa kanila na hindi rin naman nasunod eventually. Pero manghihina nga sila. Sa sobrang panghihina nila, kailangan lalapit sila ngayon sa mga British. Kailangan na nila ng yung tinatawag na Governor General, ANDA. Hindi, joke lang. ANDA, kailangan nila ano yung ANDA? Datong. Kailangan na ng datong. So, anong ginawa nila? Siyempre, makikipag-usap sila ngayon dyan. Now, tatandaan nyo, yung mga British, noong 1700s, nung nagsisimula sila ng negosasyon noong 1700s, station lang ang gusto ng mga British. Ibig sabihin, maliit na pwesto lang. Pero by the 1800s, ibang usapan na. 100 years later, ang iniisip na ng mga British ay parang super highway na i-connect na ngayon yung Southeast Asia. Gusto na nila i-connect yun. Through trading routes. Malaysia, Burma, India. Alam mo yun, nasa ganong klaseng kasi pag nakita mo yung mahabang yun, British lahat yung nakasakop nung marami sa mga ito. Okay, so ulitin natin In the 1700s, maliit lang ang gusto nila. Pagdating ng 1800s, nag-aambisyon na sila. So, gusto na nilang kunin ang Sarawak, gusto na nilang kunin ang Borneo, gusto na nilang kunin, pati Brunei, kukunin nila yan no? So, lahat yan, pinag-aambisyonan na ngayon ng mga Ingles. So ramdam na ng sultanato ng Sulu na talagang ang lakas ng mga British. So ang diskarte nila ngayon, sige, bigyan natin ang British ng enticement para tulungan nila tayo laban sa mga Espanyol, laban kila Urbistondo at kila Brevilla. So makikita nyo, 1840s, 1850s to sila Claveria at saka sila Pagdating ng 1860s, dyan na ngayon, kasagsagan na nung, parang hilong-talilong, sabi mo nga, hilong-talilong itong mga sultanato. Dahil binabakbakan na talaga sila ng mga steamships at ng mga kanyon. So, ofera na talaga nila, hindi lang na maliit na lupa, malaking lupa na laki ng lupa. Yun na ngayon yung i-offer. At may mga nakatirang mga sama doon. Mga Sultan of Sulu residents. So ang contention nga hanggang ngayon is yung agreement ba na pinirmahan ni Van Overbeck, hindi ko kamag-anak, no? Van Overbeck at saka ni Sultan of Sulu. Jamal Ul na ba ito? Kiram the second, Hindi pa. Yung isa? Second, yung isa. Yung tatay niya yata? So yung agreement dito sa dalawang ito,
ang pinagdidibatihan ngayon is, ano ba yung substance ng agreement? Binenta ba nitong Sultan ng Sulu yung lupa? Renta daw eh. O renta. Renta lang daw eh. Alam na ng mga Oo. ano natin. Pero ganito yan, ang claim kasi ng Sultanate of Sulu, renta yon. Ang claim ng mga Briton yata ay benta. Oo. Oo. So, ano ang nangyari Eh, diyan? di yan na. Doon na magsisimula. Kaya lang kasi siyempre, tandaan nyo, in the 19th century, ang world's greatest superpower ay ang mga British. Oo, yan yung panahon ni So- isa sa paborito kong reyna, yung Queen Victoria. Oo, so wala Diba, kang the height of magagawa the sa power. kanila. So, teka, so nung napahiram ito sa British, ang nangyari, so fast forward tayo, di ba? Yung Sultanate of Sulu, eventually, hindi na siya sovereign state. Naging bahagi ito ng Amerika Oo. nung sinakop tayo ng Amerikano kasi Oo. nagkaroon sila nung tinatawag na Carpenter Agreement of 19 Kiram Carpenter, Oo, Carpenter yan. Hindi po yung kumakanta at lalong hindi po yung gumagawa ng bahay, okay? Si Frank ba ang pangalan nun? Oo, Frank Carpenter, no? Oo. So, ibig sabihin, yung Sultanate of Sulu at pati eventually yung Maguindanao ay sasama sa tinatawag na United States. No? Okay naman. Mukhang okay pa tayo. Oh, sige. So, tapos ang nangyari dyan, yung British will continue to hold ito tinatawag na Borneo at yung tinatawag na Malayan yung ano na yan, yung islands na yan, eventually hanggang end of World War II. 'Di ba? Tapos by the end of patuloy pa sila hanggang mag-decolonize nga ang maraming bansa sa mundo. Hindi ko nalimutan ko kung ano yung date ng pagkakaroon ng pag-alis ng British at yung Federation of Malaya ay tinatag. 1863. In the 1940 At 1940. 1940 something. Oh, kasi Hindi naman kasabay ng India yan, 'di ba? Later. India Pakistan hindi, nauna 1947. nauna ang India Pakistan. Nauna tapos sila yung mga sumunod. Now, ito ngayon nangyari doon. Okay. Di pinalaya ngayon yung Malaya. Itong mga British, hindi supposedly kasi ang ideal dyan, kung nagre-renta lang, isinoli sa Sultanate of Sulu. Pero at that time, yung Sultanate of Sulu is already under the Republic of the Philippines. And just to tell you frankly, sinabi ito sa akin ng isang kaibigan kong Muslim, na supposedly kasi may mga tinatawag na yung mga datu adinda ang tawag. Bakit? Kasi yung mga sultan, hindi dapat sila nagpapasa sa anak nila. Pag namatay ang isang sultan sa Sulu, supposedly dapat pumasa ito doon sa mga families. Actually, may family daw na nakatoka na doon pupunta kapag namatay ang isa, doon sa isa na namang family. So, ibig sabihin, ito yung nangyari. Kay Jamalul Kiram, napasa sa anak kasi kung hindi ako nagkakamali, ito yung panahon ni yung babaeng si Inchik Jamila na asawa ng sultan na ang pinlat niya mapunta kay Jamalul yung crown. So napunta nga sa kanya at eventually itong Jamalul line na ito yung hanggang ngayon ay line ng tinatawag na Sultanate of Sulu. So hindi na pasa sa ibang pamilya. Na yung ibang Pero pamilya dedo na si Jamalul Kiram. Pero ang nangyari diyan supposedly dapat nga pumasa sa ibang pamilya. So, yung ibang pamilya ngayon, nakiklaim na Sultan of Sulu din sila. Yung mga kapatid ng Kiram ay nagsasabi, Sultan of Sulu din sila. Ang dami nila ngayon. Ang dami talaga. Kasi sobrang daming Sultan of Sulu. So, ang nangyari dyan ay siguro, hindi mo rin masabi, kanino isusoli ito? O sa Pilipinas na ba? So, ang ginawa, isinama yung Sabah, North Borneo, doon sa tinatawag na Federation of Malaya na eventually magiging Malaysia. So, remember this, no? At that time, by the 1960s, nag-iisip-isip na yung gobyerno natin. Kukunin ba natin yung Sabah o hindi? At napag-isipan ni si Diosdado Macapagal, hindi ako nagkakamali. Hindi, ang nangyari kasi dyan is, pumunta si Macapagal, di ba, no? Hindi pa siya presidente noon, di ba? Pumunta siya sa Malaysia. Di ba kasi, di ba si Macapagal, congressman yan, tapos naging Secretary of Foreign Affairs, di ba, no? Kasi dati ang style, pag Vice President ka, ikaw din ng Secretary of Foreign Affairs, di ba, no? So, yan, ang nilakad na magkaroon tayo ng claim, di ba, no? Diplomatically.
Kaya lang kasi, parang wala naman nangyayari doon sa ano natin. Yung diplomatic, doon sa ano? claim. Mm. That's why si Marcos ang naging presidente. Sabi ni Marcos, kung hindi madadaan sa santong dasalan, ay daanin na sa santong paspasan. Pero ano to hindi ito blunt. Kasi ganito yan, yung kasing kung di ako nagkakamali sa paalala ko, yung kasing pag Operation Merdeka, hindi ito long term ito. Long term yan. Ibig sabihin, hindi ito nagsimula kay Marcos. Panahon pa ni Pakapagal, ito'y ina-explore na, kasama na si Teddy Locsin Sr., yung tatay ni Teddy Locsin Jr. Sila yung nagplano nito, no? At eventually, meron na ngang mga, apparently meron na palang mga tao tayo na nag-i-infiltrate sa Sabah for spy operations para tingnan kung ano ang pwedeng gawin para mabawi yung Sabah. Tapos ito pa yung nangyari dyan. Nagkaroon ng tinatawag na mutiny doon sa North Borneo, no? Na magtatatag ng tinatawag na State of Kalimantan Ultra, no? Utara. Yun, basta yun, no? Utara. Utara, North yan Oo, ayun, yung Kalimantan Utara, no? Utara, okay. So yung Kalimantan Utara, na ang mangyayari dyan ay pag nanalo daw yung mutiny na yon, ay ang chismis ito ay ibibigay ng sila ay magpe-pledge allegiance sa Republic of the Philippines. So ibig sabihin may mga ganito ng mga infiltrations na nangyayari sa Sabah nung mga panahon na yon. Now, eventually sa santong paspasan na natin oo. Pagdating ni Marcos, actually namana lang ni Pangulong Marcos yung plano na yan. At doon ng mga panahon na yon, 1965 siyang papasok, December 30. By 1967, nagre-recruit na yung ang pangalan ay si Martelino. Ano ang pangalan ni Martelino? Eduardo Martelino. So si Martelino, pumunta siya sa Simunul, sa Sulu, nag-recruit siya ng ilang mga tao doon, ng mga tausog na kabataan, at dinala niya, mayroon siyang training ground, Camp Sofia muna, kasi asawa pala niya yung Sofia. Oo. Asawa niya yun. Maraming asawa si Martelino. Correct. Marami. Nag-Muslim yan Kaya nga, kasi nga maraming asawa. Oo. So yung Sofia, asawa niya yun. At yun Kaya ay... ka rin ba, kaya... sige. Yung Sofia, Camp Sofia sa Simunol, and then eventually, dinala sila doon sa tinatawag na corridor. Sa corridor, around January, no, New Year, nasa bangko sila, January, nagsimula sila ng mga training doon, no? At ito nga, ang training nila doon, hindi talaga yung hindi lang combat. Pagtira sa jungle, survival, ganyan, etc. Kasi, hindi talaga yon invasion na pupunta sila doon at makikipagbarilan karaka-karaka. Hindi. Mag-infiltrate sila para magkaroon ng rebeldeng grupo sa Sabah na magsasabi na dapat sumama tayo sa Pilipinas. Pero pupondohan ng yun, yung mga rebelding grupo na yun, inaarmasan ng Pilipinas, tinatrain ng Pilipinas, binibigyan ng pera ng Pilipinas. Meron yung, meron ding, yung, they wanted to stop smuggling, meron ding part na ganyan, no? Tapos yun na nga, may mga spy operations na ganyan. So mala James Bond yan, mala James Bond. Santiago'ng dikit. Oo. James Bond, Santiago'ng dikit na operasyon ito. No? So anong nangyari? Well, mahabang storya to, no? Pero to cut the long story short, supposedly, bakit? Bakit supposedly? Lahat ng sasabihin namin dito supposedly. Bakit? Kaming historians were operating on the documents. Ang problema, ang Jacobin massacre ay muddled. Ibig sabihin, muddled ito dahil eventually after the massacre, ginulo ni whitewash, marami silang nilinis at iba pa. Kasi siyempre, babase ka sa mga testigo, di ba? Itong Jibin Arula. Yung diba, sinasabing survivor. Oo. Pero yung testigo, paiba-iba ng kwento. Pagkatapos, parang napatunayan na marami doon sa kwento marami niya, mali-mali. Inconsistency si Jibin. So, ganon. Pagkatapos, siyempre, yung mga militar, ayaw na magsabi ng totoo. Hindi magsasabi ng totoo yun. Tapos, nagkaturuan na. Tapos, siyempre, si Marcos, di-deny din. Hindi na po pwedeng aminin na hindi niya po pwedeng na Pangulo ka ng Presidente, Pangulo ka ng Pilipinas, tapos
ikaw ang nasa Oo. gitna ng isang plano para agawin ang Sabah sa Malaysia. Oo. Lalo't nakikipag-usap ka ng sa harap-harapan kasi, nakikipag-usap siya ng maayos sa Malaysia. No? Kaya nga pusit din ng Malaysia kay Marcos. Kay Marcos. Oo. Oo. Anyway, whatever it is. So, ang alam natin, nagkaroon ng unfair treatment sa mga tausugs, pero yung mga officer na hindi tausug ay benefits nila, sweldo nila dumarating, mas masasarap yung pagkain nila. Ito yung kwento ni Jibin, ano? Kaya ang nangyari, sila'y sumulat, supposedly, kay Marcos na sinusumbong ito. Siyempre, yung sulat na yun, hindi naaabot. So, yung storya ni Jibin ay dinala sabi nila, may mga first batch na umalis, hindi na bumalik, sinabi, umuwi na sila. Ibig sabihin, sila na may nag-happy-happy. Kayo naman nagsusunod. So, dinala daw sila isang gabi doon sa airstrip ng Corregidor. Ang problema, pinagbabaril daw sila. At si Jibin ay tumalon. Linangoy. Baril na siya noon, Linangoy ang Corregidor, papunta sa nakita ng mangingisda. At nung mangingisda na yun, dinala siya sa shore at dinala nga siya kay Ninoy Aquino. At si Ninoy Aquino, sabi niya na ito ay nalaman natin, at ito, si Ninoy kasi, journalist ito. May naamoy-amoy na siya na before that. Pero nung lumabas yung Jibin, alam na, hindi naman din, sikreto yan, pero hindi naman talaga ganun ka sobrang sikreto. So, ang nangyari, ito yung lumabas ito yung speech ni Ninoy yung tinatawag na meron siyang speech dito about Sabah, Jabida, Special Forces of Evil, tapos yung Game of Diversion, Sabah. Bakit? Kasi ang paniwala ni Ninoy Aquino, Nung umpisa, hindi totoong, although may Jabida Jabida ito na operation against Malaysia, pero sa totoo lang ay nagtitrain talaga si Marcos kasi gusto niyang pasukan ng politika Nagtitrain talaga siya ng private army para sa susunod na mga eleksyon. So yun yung paniwala niya. Now, nung nag-expose to, syempre, actually sinasabi nila na pagtataksil sa bayan yon. Well, ako naman, ang tingin ko naman dyan, if you have a news like that, at parang it's something ready to explode already, kasi may political mileage yan yan political mileage. So, yun yung nangyari. Pero sa paniwala talaga ni Ninoy, ay, una, meron pang line doon sa speech niya. Basahin niyo po yung speech niya. Actually, yung sinasabi ni na Bobby Tiglao, na hindi siya massacre dahil walang nangyari, hindi totoo yun. May mga patay talaga doon. Pero, hindi naman inubos, hindi naman iisa lang ang Kasi, yung mga sinasabi ni Jibin na namatay, bandang huli na pagkikita din sa di ba? Well, contentious yun kasi sinasabi hindi daw marunong magtausog yung mga pinakita sa mga tao. But anyway, whatever it is. Ayan na nga, muddled na nga, Pero ito yung importante dyan. Di ba, tawag dito, sinabi ni Ninoy mismo, hindi ko alam kung mahanap ko siya, pero sinabi ni Ninoy dito, was it a massacre o wanton killing? Sabi niya, no. So, ibig sabihin, debate, kung ito'y massacre na pinagpapatay tulad ng kwento ni Jibin, or mutiny. Ano yung mutiny? Ano ibig sabihin nun? Lumaban muna ang mga tausog. Ito si Ninoy Aquino tsaka si Duterte talaga, madami. Ayan na naman eh. Sige, yung laban, tuloy mo yung laban. Saka, binakbakan ngayon ng military. Yun yung sinasabi ng iba, na ito ay isang mutiny. Now, ito ang alam natin, these are the facts that we know. Meron kasi ang dami nang namatay sa Jabida Massacre incident. Marami ng militar, marami nang nandun. Pero itong si magaling dito Marites Dangilan Bitog at si Glenda Gloria, ito yung pinakakumpletong account. Si Nino yung una. Pero ito, natapatan yun, nahigitan. Under the Crescent Moon Rebellion in Mindanao. Yung first chapter nito tungkol sa Jabida. Alam niyo yung nakuha nila? Yung mga soldiers. Backstory yung nakuha niya Yung hindi soldiers. Naman talaga Hindi yung mismo. Hindi yung event mismo. Backstory lang. Yung mga after. Halimbawa, na may napaamin siya. Pumunta daw talaga sila doon. At nakita nila yung mga tao na patay, na nakatali sa puno, sunog.
So they have to bury these bodies. No? So ibig sabihin, totoong may patay. Hindi totoong out of imagination lang siya. Totoong may mga patay dyan. Pero hindi totoong massacre. Yun ang ano yun doon. yung pwede. Hindi, ito pa. General, panoorin nyo to sa batas militar. Yung lumang version, okay. Yung bagong version kasi, for brevity, yung may subtitle, pinaikli na yon. Pero yung lumang version ng batas militar, yung BHS version, makikita nyo yan sa internet. At doon sa BHS version na yun, yung walang subtitle, makikita nyo yung interview kay General Manuel Yan. Si Manuel Yan, ang Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines from 1968 to 1972. Ibig sabihin, mahaba yung termino niya. Siya rin yung longest serving ever na government official. Kasi non-stop, from kabataan niya hanggang mategi siya, meron siyang posisyon sa gobyerno. Ambassador. Oo, ambassador, kung ano-ano. Special, ganito, ganyan. Eventually, kahit magtanda niya, advisor siya. So, siya yung longest serving public official. Sabi ni Manuel Yan, ganito, matindi ang credibility ng taong ito. Ang sabi niya, totoong nag-mutiny at may mga namatay. Nasa, ano yan? So, panoorin niyo yan nandyan sa batas militar yan. So, ibig sabihin, ako, maniniwala ako bakit. Chief of Staff yun eh. May alam yun. At Chief of Staff siya nung panahon na yun. Kung hindi ako nagkakamali. Okay? Pero yan yung makikita mo na may mutiny, may namatay. Definitely. Doon sa Jabida. Now, whatever happened there is hindi natin alam. Pero, yung effect niya, Yung effect, yun ang ang malinaw. todo. Yung effect ang malinaw. yun ang todo. Bakit? Bago ko sabihin yan, may nagpadala din sa akin ng version ng tatay naman niya na may alam din tungkol sa Operation Merdeka. Napasok din daw yung mga Jabida forces ng mga infiltrators. At yung mga infiltrators na yun, may napatay na ginilitan nila yung leeg, 2 officer. At sa libro ni Marites Bitug, meron ding isang officer dyan na mysteriously namatay. So hindi kaya kapag pinag-connecta mo yung dots, talagang na-infiltrate talaga tayo. At yung gulo sa Mindanao na Sino naka-infiltrate? yung Malaysian. So Malaysian, Pilipino sila, pero Malaysian indoctrinated na. So ibig sabihin ganito. Actually kasi alam mo, si Martelino ay may asawang Malaysian. Ang nangyari dyan sa Martelino, hindi na siya nalaman kung nasaan na siya. So, ang huling nalaman sa kanya, kinulong ng mga Malaysian. So, some people said, he died already. But some people might believe na he's still there in the Malaysian prison. Or wherever he is. O baka hindi siya nakakulong. Pwede rin living somewhere else na within a lifestyle. Whatever, no? Now, yung Malaysians na ito... Kasi pinagsususpetsahan din nga, actually in fairness, pinagsuspetsahan din niya na na parang double agent eh. Yes, si Alam mo Martelino? Oo, maraming mga, ang gulo. Alam nyo, napakagulo ng kwento na yan, napakagulo. No? Ang malinaw lang kung ano nangyari pagkatapos, no? Kasi yung massacre itself, quote-unquote, yung massacre, hindi natin sure. Ang sure lang natin, may mga namatay. Hindi natin alam kung minasakir ba yung mga namatay, nanlaban ba yon, ano ba yung nangyari, di ba? Kasi, ang gulo. Ang gulo. Labo talaga. Yung mga inaasahan mo magsabi ng totoo. Hindi nagsabi ng totoo. Kasi may pinoprotektahan. Sinungaling sila. Oo. Pagkatapos yung isa naman, si Jibin Arula naman, gusto din i-sensationalize yung... At saka siyempre, ayaw nilang sabihin na sila'y may kasalanan kung sakali man. But whatever it Tsaka is... nung tumistigo siya, napaka-sensational nung kwento niya. Hindi, expose Stilong senador nga eh. Para siyang si Matubato eh. Oo, sandali lang. Anyway, whatever it is. No? O si Los Cañas. Whatever it is. Okay, ganito. Yung Malaysians din daw, gusto, sabi nung source ko, no, na credible naman, ay sinasabi, quote-unquote, nag-infiltrate din. Kumbaga, alam nila yung Merdeka, kaya gumawa ng sariling operation na in-infiltrate naman tayo. At yung in-infiltrate nila, yun yung mga naging rebelde. Okay, so, it makes sense, pero hindi natin alam yun. Whatever it is, Norm Miswari said that because of this Jabida massacre, he vowed to himself na ipaghihiganti niya ang mga
Tausug Brothers, at eventually itatatag niya ang tinatawag na Moro National Liberation Front o MNLF.